Magandang araw mga ka-healthy! Papalapit na naman ang Pasko, ang panahon ng saya, pagsasama at syempre, pangangalaga sa ating kalusugan. Welcome sa isa na namang makabuluhang episode ng Healthy para Happy, kung saan kalusugan ng ating priority para sa mas masayang pamumuhay ngayong holiday season. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang karaniwang kondisyon na madalas maranasan ng mga maraming Pilipino, ang urinary tract infection o UTI. Alam nyo ba mga ka-healthy, na ayon sa mga eksperto, isa ang UTI sa pinakakaraniwang impeksyon lalo na sa kababaihan? Ang UTI o urinary tract infection ay impeksyon na nangyayari sa alinmang bahagi ng ating urinary system, kidneys, ureters, bladder o urethra. Kadalasan, ito ay sanhi ng bakterya na pumapasok sa ating daanan ng ihi. Para mas malaman at maintindihan natin kung ano nga ba ang UTI, pakinggan natin mula mismo sa City Health Office kung ano nga ba ito. Happy Isabela, I am Luigi F. Cruz. I'm the Non-Communicable Disease Nurse Coordinator of Isabela City. So, our topic for today is about UTI. Ano po ba yung UTI? It is a urinary tract infection or infection sa daanan ng ihi. Ito ay nangyayari kapag may bacteria na pumapasok, which is commonly ang E. coli, pumapasok siya at dumarami sa alinmang parte ng urinary tract. So, ang mga bahagi ng urinary system na maaring ma-infect ay ang urethra, ureter, bladder, at kidney. Ano-ano po ba ang simptomas ng UTI? Number 1 is masakit sa pag-ihi, mahabdi pag umihi, madalas umiihi pero pa konti-konti. Minsan din nagkakaroon din po ng lagnat, malabo ang ihi, at the same time po, sumasakit din po ang likod or tagiliran. Sino-sino po ba yung karaniwang nagkakaroon ng UTI? Usually po, mga babae, kasi maliit lang po yung urethra nila. At the same time, yung mga patient with diabetes, yung mga patient with problem sa kidney or merong kidney stone, at saka yung mga buntis. Paano ginagamot ang UTI? So, usually po, ang gamot na binibigay kung meron tayong UTI is antibiotic. Ina-advise ko po sa lahat ng merong sintomas ng UTI is pumunta po tayo sa pinakamalapit nating rural health unit kasi meron po tayong mga doktor na available para masuri at mabigay po yung proper medication at proper intervention. At ina-advise ko din po, wag po tayo mag-self-medicate kasi meron pong instances na magkakaroon tayo ng antibiotic resistance sa ating katawan. So, ano po ba yung mga ways para maiwasan natin ang UTI? So, number 1 is increased fluid intake. Huwag natin pigilan yung pag-ihi. And number 3 is huwag po tayong gumamit ng mga masisikip na underwear. Huwag din po tayong gumamit ng mga pabango or harsh chemicals sa ating private areas. Panatilihin po natin maging malusog ang flora sa ating katawan at regularly change sanitary pads din po. Ano po yung mga misconceptions sa UTI? Ang sabi nila, pag may UTI daw po is kailangan ng antibiotic. Hindi po lahat ng UTI kailangan agad ng antibiotic. Depende po ito sa sintomas at saka sa uri kung ito po ba ay simple or komplikado, at the same time kung ano yung resulta ng urinalysis. Number 2, ang misconception nila is lagi daw galing sa pagiging hindi malinis ang UTI. Actually po, kahit malinis po tayo, may possibility pa rin po na magkakaroon tayo ng UTI. Kagaya po ng mga babae, since normal po yung anatomy
ng babae na ang urethra is maikli. So, may possibility po or mostly ang mga babae po is nagkakaroon ng UTI. So, hindi seryoso ang UTI. Pag hindi po natin naagapan ang UTI, pwede po itong umakyat sa kidney natin at magkakaroon tayo ng pyelonephritis. At saka, magkakaroon tayo ng lagnat, sepsis o di kaya kidney damage. Mawawala ang UTI pag daw po pinigilan natin ang pag-ihi. Hindi po totoo yun. Mas mainam po na hindi natin pinipigilan ang ating pag-ihi para ma-flush out ang bacteria. So, ang lalaki daw po ay hindi nagkakaroon ng UTI. Rare po sa lalaki na magkaroon ng UTI, pero pwede pa rin po silang magka-UTI if yung patient po is merong prostate problem, diabetes, at catheter. Mga ka-healthy, huwag mag-alala. May mga paraan upang maiwasan at malunasan ang UTI. Uminom ng sapat na tubig, mga 8 to 10 na baso araw-araw. Huwag sanayin ang pagtigil ng ihi. Panatilihing malinis ang sarili lalo na sa pribadong bahagi ng katawan. At kung may sintomas na, huwag mag-self-medicate. Kumonsulta agad sa doktor para sa mas tamang gamot at antibiotics. Narito ang ating healthy para happy tips para sa UTI. Tubig is life. Uminom ng sapat araw-araw. Ugaliing maghugas at magpalit ng malinis na underwear. Iwasan ang sobrang matatamis at maalat na pagkain na pwedeng mag-trigger ng infeksyon. Regular check-up lalo na kung paulit-ulit ang UTI. Mga ka-healthy, tandaan, kapag malusog ang katawan, mas masaya ang buhay. Kaya alagaan natin ang ating urinary health lalo na ngayong papalapit ang Pasko. At bilang bahagi ng patuloy na pagtataguyod ng kalusugan para sa bawat Isabelenyo, ang pamahalaang lungsod ng Isabela sa pangunguna ng City Health Office ay nananatiling committed sa pagbibigay ng tamang kaalaman at serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Ako po si Christine Lim at ito po ang Healthy para Happy. Kita-kits sa susunod na episode. Healthy para happy.